bawat pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, muling binubuhay ang mga kwento ng katatagan ng sambayanang Pilipino. Balikan natin ang mahalagang pangyayari na humubog sa ating kalayaan. Noorin natin to. Sa bawat pagwawagayway ng ating bandila, sumisigaw ang kasaysayan ng bansang hindi kailanman sumuko. Isang bansang dumaan sa mahabang panahon ng pananakop, ngunit muling tumindig para sa kalayaan. Ito ang ating bansang Pilipinas. Noong una, ang Araw ng Kalayaan ay ipinagdiriwang tuwing July 4, kasabay ng American Independence Day. Ngunit napagtanto ng bansa na ang tunay na diwa ng kalayaan ay dapat ipagdiwang sa araw na ipinahayag mismo ng sariling mamamayan. Sa Kawit, Cavite, noong June 12, 1898, ipinahayag ni dating Pangulong Emilio Aguinaldo ang kasakilan ng Pilipinas mula sa higit 300 taong pananakop ng mga banyagang Kastila. Bilang bahagi ng selebrasyon, unang tinugtog ang komposisyon ni Julian Felipe, ang Marcha Nacional Filipina na ngayon ay kilala bilang ating pambansang awit na Lupang Hinirang. Sa araw na ito rin, unang iwinagayway ang pambansang watawat ng Pilipinas. Kaya noong 1962, sa bisa ng Presidential Proclamation ni dating Pangulong Diosdado Macapagal, opisyal na inilipat ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan tuwing June 12. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng Republic Act No. 4166 noong 1964 bilang pagkilala sa tunay na diwa ng ating pagiging malaya. Gayunpaman, kinilala bilang Filipino-American Friendship Day ang ika-4 ng Hulyo. Ang Independence Day ay hindi lamang selebrasyon. Paalala ito na ang kalayaan ay ating ipinaglaban. Ngayong araw, muli nating ipinagdiriwang ang Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ang araw na ito ay simbolo ng ating pambansang identidad o kaakuhan at pagmamahal sa bayan. Kaya sa bawat pagdiriwang, nakikita natin kung paano nananatili ang diwa ng kalayaan sa puso ng bawat Pilipino. Kaya naman para pag-usapan ito ay makakasama natin ang historian na si Sir Arius Raposas. Good morning and welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Sir Arius. Magandang umaga, mapagpalayang umaga. Mapagpalayang umaga, rise and shine sa iyo, Sir Arius. Paano ba nagsimula ang pagdiriwang ng kalayaan sa ating bansa? Ngayon, ang legal basis ng pag-celebrate natin ng Independence Day is yung Republic Act number 4166. So, ginawa nating June 12, yung ating celebration ng Independence Day. And then, meron ding proclamation, Presidential Proclamation number 28 na nauna dun sa Republic Act. Okay, so bakit po June 12 ang opisyal nating pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, hindi July 4? Before, July 4 siya, nung binigay sa atin ng United States, ng Amerika, ang ating kalayaan base sa agreement natin sa kanila, yung Tidings-McDuffie Act nila, yung transition period. Thereafter, we were given yung kalayaan natin, independence, political independence. Pero yung June 12 is based dun sa ating sariling proclamation in 1898 when we proclaimed our independence from Spain. So, ibig sabihin, sir, kasi nung una yung 1898, so considered void si July 4? Parang ganun ba? Ang July 4 ay ginawa nating Republic Day and Filipino-American Friendship Day. Okay. Well, sa makabagong panahon, paano po natin maaring bigyang kahulugan ang salitang kalayaan? Siguro kung nabubuhay si Rizal ngayon, paano natin may papaliwanag sa kanya na Rizal, malaya pa rin kami ngayon o kaya sa mga bayani natin? Ngayon kasi parang baka ambiguous or vague yung pinaglalaban ng mga bayani, yung mga nauna sa atin. No, but we should not take our independence, our freedom for granted, no? Okay. Sabi nga, may kasabihan, freedom is not free. Okay. No? So, ibig sabihin, merong talagang sakripisyo, merong alay para magkaroon ng
paglaya. Okay. Para naman sa mga ka-RSP natin, paano nila may papakita yung diwa ng kalayaan in terms of pang-araw-araw nilang buhay? Kasi ano din we also interpret ngayon kalayaan natin sa gutom, for example, kalayaan Okay. natin sa sakit, no? Kalayaan nating mag-travel, no? Kalayaan nating magsalita at magmahayag, no? So, maraming interpretasyon ngayon ng kalayaan na ngayon pinapractice natin, no? Hindi tulad ngayon, no? Malaya tayong magsalita at malaya tayong i-express ang ating sarili. So, we should not take it for granted, and yung mga ipinaglaban ng ating mga bayani, ng ating mga ninuno ay may pagpapatuloy natin, no, sa pag-alala sa kanila at sa pagsasabuhay ng kanilang mga ideas, ng mga pinaglalaban nila. Okay, bilang panguling mensahe, ano po yung nais nyo ipaalala sa ating mga kababayan tungkol sa tunay na diwa ng kalayaan sa kasalukuyang panahon? Yung saysay ng ating Independence Day, no, na yung pagiging malaya ng Pilipinas, maraming mga bansa, lahat ng bansa siguro na nagkaroon ng tinatawag nating dignity of self-governance, no, ay binavalue kung ano yung naging laban nila, ano yung naging struggle nila para ma-achieve yung ganitong estado, magkaroon ng sariling bansa, magkaroon ng sariling pamahalaan, and magkaroon ng kalayaan na to chart their own destiny, their own nation. So, kung ating sa moving forward, no, sa darating pang mga panahon, wag natin makaligtaan, wag natin makalimutan, bagkus ay lalo pa nating paigtingin ang ating pagiging makabayan, no? Ang pagmamahal natin para sa ating bayan at ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Ito ihabol ko lang, sir, bilang historian, paano sa tingin mo dapat mahikayat yung mga kabataan na magbigay pansin pa sa ating kasaysayan, katulad yan, para nga mabigyan ng kahalagahan at hindi ma-take for granted yung kalayaan na meron tayo ngayon? Isang paraan, syempre, sa edukasyon, no? Na makita natin na kumbaga sa simula pa lang nalalaman na ng mga kabataan natin, ng mga kahit tayo medyo na adults, no, na sino yung mga bayani natin, hindi lang national, may mga lokal din tayong mga bayani. At yung mga bayani natin hindi lang limited sa political na bayani, no? Hindi lang mga politiko ito at mga statesman, kundi ay mga cultural heroes, may mga scientific heroes, and so on. Okay. On that note, maraming salamat po sa pagbabahagi ng oras at kaalaman sa amin. Sir Arius Raposa, thank you so much. Maraming salamat po.